Nako, huli pero di kulong ang dalawang nagmamahalan guys. Dahil sa sadyang kakulitan ni Viancy sa mga shared post niya, nako, napakomment si Kalingap Rab, si Kalingap Jack, si Kalingap David, napakomment ang mga sakalam guys, and speechless siguro si Viancy. Hala ka! Anyway, support naman tayo sa kanilang mga nararamdaman. Gustong-gusto nga natin yan actually eh, di ba? Hala, what's the meaning of this? Anyways, bago ang lahat, don't forget to support and subscribe. Kuya Val Santos Mantubang at Ina Vlog Kalingap Rab at sa lahat ng Team Kalingap. Syempre guys, salamat sa support at pagmamahal nyo sa aming mga Kalingap reactors. Kahapon, EDC of Cam Israel. Nagkikita pala ang dalawang lovebirds. And as you can see guys, napupugian talaga ako kay Kalingap Ido sa kanyang attire kahapon. Actually, kung mapapansin nyo, it's matchy-matchy. Couple goals. Guys, kung makita nyo in person, tas ganyan yung pormahan ni Kalingap Ido, tapos silang dalawa magkasabay, ganon. Nako, bagay na bagay. Kita nyo naman dyan. Actually, napupugian talaga ako kay Kalingap Ido ngayon kaysa nung mga dati niyang love team. Iba yung glow niya ngayon, iba yung kagwapuhan niya ngayon, iba ang Kalingap Ido ngayon. Syempre, di ba, mas lalong gumwapo. Ganyan talaga kapag in love. So, kita nyo naman guys, nasa Iligan siya office sila kahapon. So, may nangyayaring sukatan. Ano bang paparating na event? Actually, lahat tayo ay hula-hula lamang ito. Is this for ribbon cutting? Dibo ba? Para sa dibo niya? Or sa birthday ni Joy? Or sa ano ba? GS prom. Well, dahil model nga sila dyan sa Elegancia, sabi nga nung may-ari, if I'm not mistaken, if I remembered it right, sabi nga nila, kahit anong event, ano sila dyan unlimited supply. Unlimited supply ang dalawa dyan. Ang swerte ng mga person. So, isa yan sa mga inaabangan natin kung anong mga kaganapan ito. For sure, this is something very nice and abangan talaga natin ito. Now. Ay nako. So kita nyo guys. Ayan. So kahapon yan. Ayaw mag-stop guys. Ayun. Anyways, gustong-gusto ko tong gustong-gusto ko yung attire ni Kalingap Ido na ganyan. Super gwapo lang, 'di ba? And yung height difference nila is something maganda. Gustong-gusto ko. Matangkad din talaga si Viancy in person. And mas lalo siyang sumexy sa suot niya na yan. Flare pants, with kahit ano naman isusuot ni Viancy, super nagagandahan talaga ako sa kanya. It's flattering para sa kanya kasi literal sexy talaga siya guys in person. And super maganda talaga siya in person. Kung nagagandahan kayo sa video and the pictures, mas lalo na in picture. Maano ka talaga, ma-amaze ka talaga, like mapapahinto ka ng very si Viancy pala yun, gano'n yan. Anyways, let's appreciate kung anong suot ni Kalingap Ido dyan. Ang galing ng porma ni Kalingap Ido ngayon binatang binata, pogi. Ayun. So nagkita pala sila kahapon guys, kita nyo naman yan. Ano kaya yan, mini dress? A dress? Anyways, meron tayong abangan na something exciting para sa EDC. So, I'm so happy for this upcoming big project together with Elegancia and kung ano man tong mga future ganap. Anyway, sabi nga ng Elegancia, ito yung post ng Elegancia guys. New project alert. Thank you to the anonymous sponsor for its customized wardrobe and makeup for their upcoming event. Thank you for trusting and choosing Elegancia suits and makeup. Of course, a huge thanks to
also to Etsy for visiting us, and to ALM Events and Talents Managements for making this possible. Nako niya, project alert para sa dalawa. Nako, ano kaya? What do you think, guys? GS Prom? Kung GS Prom, bakit kasama si Kalinga Pinong sinusukatan? Hindi. Birthday? Masyadong maga kasi September pa. Ano kaya? Anyways, bahala na yan. Or sa birthday ni Joy, pwede, di ba? Pwede, para mas ma-showcase din or maipakita din ng elegansya kung ano pang kaya nilang i-offer, di ba? Sa mga birthdays attire, di ba? Maybe may dress code. Oh, dress code! Ay, nako. Anyways, kahapon, sobrang makulit si Beyonce sa kanyang Facebook, which is, I like it, kasi ang witty ng post niya, andun yung may pagka-teaser, may pagka-makulit, andun yung bigla ka namang ma-in love, kikiligin, ganon yung ingredients ng kanyang mga shared post kahapon, guys, ganon. 'Di ba? Kumbaga, through her shared post is, you can feel the, sense of humor, ni Beyonce, na akala ko ay wala siyang ganon. Anyways, nung mga nakaraan nga, is yung mga shared post niya is more on hugot-hugot. Which is, I understand, kasi dahil sa mga issues, pero brave na ang person ngayon, hindi na masyadong nagpapa-apekto, instead of maghugot-hugot ng kung ano-ano pa man dyan. Ang hugot niya ngayon ay masaya. 'Di ba? Malalalim. Matutuwa ka, kikilingin ka, mixed emotions actually. And yes, kagabi, actually nag-shared post pa siya, like mga after live ni Kalinga Pedro, ganon. So sabi ng person, guys, single pa rin ako, guys, huwag kayong magselos. Ay, sana all. Sino kayong pinatatabaan niya? Sino ba ang single? Si Kalinga Pedro or si Beyonce? Kasi parang sa shared post niya, it's kinda like dual meaning. It's for her, or pwede mo ding idikit kay Kalinga Pedro, ganon. Depende if kung anong minimin niya, di ba? Depende. So, alam naman talaga namin, Beyonce, na single ka. Pero ngayon na nag-comment si Kalinga Prab at saka si Kalinga Jack, nagdadalawang isip na rin kami. Sino? Para kanino? Sino ang single? Ay, kasi siguro kasi yung mga issues, 'di ba? Kasi if you try to connect this shared post to Kalinga Pido, dahil maraming issues, nag-issue may girlfriend siya. It makes sense, 'di ba? Like single pa nga si Kalinga Pido, so wag kayong mag-selos. Ay, nako, grabe. Ang wild ng imaginations ko naman if that's so, diba? Now, if we go straight to the point na si Beyonce lang, single pa rin ako, guys. Wag kayong magselos. Okay. Kasi nasa utak ko, nasa puso't isipan ko talaga, until 18, diba? And actually, 18 is just only for formality, because ngayon, talagang, pwede na talaga, why not, diba? Life is short. Until nag-comment sila Kalinga Prab, ay nako naman, Beyonce, huli ka, girl, pero hindi ko long. Oh, sabi ni, Ate Jack, Echusera. Ay, nako, holy. Sabi naman ni Kalinga Prabo, we, ala. Sabi naman ni David, hindi naman single yan. Binuking ng mga sakalam ang person. Kaya, siguro, tumigil tuloy ka ka-shared post. Anyway, sabangan natin yung mga shared post niya today, kung anong mga kaganapan. Dahil, actually, natutuwa ako sa mga shared post niya, kasi, andun yung matatawa ka. It's mixed emotions actually. It's dual meaning if you try to connect it with Kalinga Pido, sino pa ba, 'di ba?
So, depende sa'yo. Binibigyan ka naman niya ng kalayaan kung paano mo intindihin yung shared post eh. Basta, ay, natuwa lang ang person. Ganon yun. That's the main point, natuwa ang person siguro sa nabasa niya. And then, i-share din niya. Pero somehow, tayong mga tao, lalo na mga babae, hindi tayo basta-basta mag-shared post if we don't feel it, 'di ba? Mostly, we shared something because at the same time, agree tayo sa post, nakaka-relate tayo. That's how it, 'di ba? Yun yung ganon yun. Ganon ako. Minsan, nag-shared post ako if I feel like the quotes or yung hugot, 'di ba? Or if something you agree with, 'di ba? Yun. Pero kay Beyonce kasi she is just having fun sa mga shared post niya actually. Hindi ko alam kung nangaasar din siya sa mga bashers, 'di ba? Kasi maraming mga bashers na hindi mo maintindihan kung anong ipinaglalaban nila, ganon. Basta ako 100% no doubt ako kay Kalinga Pido and kay Beyonce. Masaya sila, nagmamahalan sila. That's something na nakikita ko sa kanilang dalawa ngayon. And bahala na sila if they will announce it sa tamang panahon or i-enjoy na lang muna nila sa ngayon yan. Kung ano mang nararamdaman nila, okay lang din. Basta ang gusto ko, syempre, is maging maayos sila, diba? Yung tuloy-tuloy yung career, tuloy-tuloy yung yung mga issues, normal lang naman yan. Sana hindi sila magpapadala sa mga issues. Magiging matatag sila dahil ganyan talaga. 'Di ba? Ganyan talaga dito sa Sukmid. May mga issues kapag sikat ka, syempre, nagmamatter sa mga tao. Kahit kung hindi pa sikat si Beyonce, kahit magpo-post yan siya 10 times a day, walang may pake, 'di ba? Pero since sikat siya, talagang naku-curious yung mga tao, what's going on? That's something different kapag sikat ka between hindi sikat, 'di ba? Kapag hindi ka sikat, walang may pake sa post mo. Pero pag sikat ka, ay nasisilip 'yan, 'di ba? Ganun nabibigyan ng meaning actually. Well, bahala na. One thing for sure is masaya sila. And nangungulit si Beyonce kagabi. Bibigyan natin ng reaction later. Kasi si Kalinga Pido parang pinipigilan niya yung kilig niya doon, guys. Ganon. Parang ayaw niyang makita natin na nagbablush ang person. Anyways, masayang-masaya ang EDSI ngayon. And that's for sure, diba? And this is something na abangan natin kung ano man ito. Dahil, may ganap nga sila kahapon, so nagkita sila kahapon. So, that's good news. Anyways, it's off cam or maybe meron lang silang selfie together or kung ano mga short video sila. Bas mo na, Kalinga Pido. Ay, nako. Basta guys, nai-excite ako kung para saan tong itong dress na to na ng elegansya. So, abangan na lang natin. Actually, namimiss ko na rin yung EDSI. Ano bang next episode nila? Mapupospon kasi yung bahay. So, maybe by next week na talaga. Abangan na lang natin. Ganon. Basta, ang mahalaga hindi nagpapatinag, hindi sila matitibag ng mga bashers at kung ano-ano pa mang mga issues. Nagsalita na si Kalinga Pido, tinulukan niya ang issues, kaibigan lang. So that's it. Doon tayo magtiwala. Dahil hanggat wala naman silang proof na maipakita, kalma. Si Beyonce ang panalo sa puso ni Kalinga Pido. And that's it. Period. Thank you so much guys. Salamat sa suporta. Bye-bye. Anyways, sa mga meron palang may nagme-message pala sa akin kagabi, guys. Mamaya na lang siguro. It's something about sa ibang topic. Hindi ko i-spoil yung masayang nararamdaman ko ngayon dahil sa mga shared post ni Beyonce na trigger pati si sana mag-comment na rin si Kalinga Pido sa mga shared post ni Beyonce. Ay, nako. Anyways,
ang sagot pala kung bakit dinilit ni Beyonce yung shared post niya about kay Kalingap Ido, it's because ayaw niya baka magalit daw na siguro na ano pa din siya, kumbaga ano siya, hisit ano siya nung dadalawang isip siguro, like baka magalit siya ganon kasi napakatahimik na tao, and it's like, ay nako, hindi yung magagalit basta ikaw Beyonce. TikTok yun sa'yo ay. Ay, nako. Anyways, basta masaya ako lalo na after Hong Kong trip. Mas lalo kong nararamdaman yung EDSI ngayon. Mas nakakakilig sila ngayon actually, and nagiging matabang ng mga person, 'di ba? Unti-unti na nilang bakit ba, 'di ba? Parang ganon. Mas sila ngayon, mas open sila sa kanilang nararamdaman ngayon. Mas maganda yung ganon, di ba? Kasi wala naman talagang masama. Kung nagmamahalan kayo, walang problema, support kami. Bahala na yung mga bashers, di ba? Thank you guys! Salamat!